For today's video mga tol, nasa harapan natin ngayon itong isa sa affordable na expressway legal bike. Siyempre available dito sa Kawasaki Leisure Bikes Nueva Ecija. So ito nga mga tol ang Kawasaki Bajaj Dominar 400 UG2. So ito yung pinaka-latest model ng Dominar 400 ngayon. Kaya kung pinapanood mo ngayon itong video na to at naghahanap ka ng budget meal na expressway legal bike, pwede mo tong isama sa option mo. So dito sa video na to, alamin natin ang specs and features ng motor na to, and syempre alamin na rin natin kung magkano na ba yung presyo nito ngayon. So ngayon mga tol, ang SRP ngayon nito dito ay 208,900 pesos. At meron itong minimum down payment na 46,780 pesos at payable to 12 months hanggang 48 months. Sa dami ng lumalabas ngayon na affordable na expressway legal bike, hindi pa rin talaga nawala sa market itong Dominar 400. Dahil syempre yun yung affordable yung presyo niya at sa mga ino-offer nitong features talagang sulit din. Doon pa lang sa pagka-expressway legal nito talagang masasabi natin na solid na. What more pa dun sa features na ino-offer nitong Dominar 400. So yan ang pag-uusapan natin dito. So gumagamit ito ng 373.3cc single cylinder 4-stroke double overhead cam 4-valve liquid cooled triple spark fuel injected engine. And yun nga pala mga tol, yung engine nito ay based dun sa engine ng KTM Duke 390. Pero syempre dito sa Bajaj 400 ay binabaan yung, kumbaga iba yung tuning ng engine nito. So mas mababa yung performance nito compare natin dun sa Duke 390. Meron naman itong maximum power output na 40 horsepower at 8,800 RPM at max torque na 35 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa transmission, meron itong 6-speed manual transmission at ang maganda rito ay equip ito ng assist and sleeper clutch. At pagdating naman sa fuel mileage nito, so talagang matipid din, umaabot ito ng 30 kilometers per liter. Siyempre depende yan sa rider, sa throttle habit natin, sa road condition, etc. Pagdating naman mga tol sa looks nitong Dominar 400, so hindi siya maliit tignan, talagang bulky rin yung datingan niya. At yun nga pala mga tol, nakakategorya to sa touring bike, kaya siguradong napakasarap nitong dalhin sa malayo o ipang long ride. Kaya pwede itong isama sa option nyo kung nagbabala kayong maglabas ng motor na gusto nyong ipang long ride. So mula dito mga tol sa front end natin, ayan meron tayong malaking wind visor dito na clear yung finish niya. So maganda yan para mabawasan yung wind dragging na tatama sa katawan natin. So bawas stress din yun sa katawan natin. Pagdating dito sa mismong headlight natin, so napakaangas ng itsura niya. So simple lang naman yung dating niya pero andun yung angas At ang maganda rito, LED yung ginamit na ilaw dito. And sa mga design niya talagang napaka-detalyado rin So meron pa siyang design dito na parang pangil. And dito naman nakapwesto yung turn signals niya na LED rin yung ginamit. Tapos meron pa siyang lever guard dito. So ito na yung pinaka-accessories niya para dito sa handlebar. Pagdating dito sa front fender natin, very stylish din, napaka-rugged ng looks niya. Tapos talagang malapad siya and matte finish yung paint niya dito. Then dito naman sa front suspension natin, naka upside down fork na tayo dito, So alam naman natin na kapag ganito yung front suspension talagang naaganda rin to sa handling performance. Pagdating dito mga tol sa front brakes natin, makikita natin malaki yung disc brake niya, Tapos meron siyang dual piston caliper at ang maganda rito, equip ito ng ABS or anti-lock brake system. Tapos sa gulong naman may sukat itong 110/70 rim 17 and tubeless na yan. And speaking of accessories, kapag nag-acquire tayo ng Dominar 400 UG version 2, so hindi natin kailangan magpakabit ng aftermarket na radiator guard dahil yan meron na siyang nakakabit dyan. At isa rin sa nagustuhan ko itong protection sa makina. So maganda dyan, ito plastic yan pero yung silver ay plate o metal plate. Tapos syempre isa sa importante sa motor ay itong engine crash guard. So dahil medyo mabigat na rin tong motor na to, kaya kailanganin talaga natin yan. So hindi natin kailangan bumili ng aftermarket dahil kapag binili natin to ng brand new mayroon na siyang nakakabit. Pagdating naman dito sa rear suspension natin, naka monoshock tayo dito. Then sa brakes, naka disc brake and equip ito ng ABS or anti-lock brake system. Tapos sa gulong talagang malapad din, may sukat itong 150/60 rim 17 and tubeless na rin yung ginamit na gulong dito. Very premium din ng emblem niya, naka-emboss siya. Ayan, Dominar nakakabit dyan sa tangke. Tapos dito sa likod naman ay D400 na naka-emboss din, kaya napaka-premium ng dating. And meron pa siyang reflector dito for added visibility na rin. And pagdating naman sa tail light natin,
So very stylish din mga tol dahil split yung design niya, tapos ang maganda rito LED na yung ginamit. Ganon din sa mga turn signals. Dito naman sa exhaust niya, very muscular ng dating o napaka-masculine ng datingan. So naka dual exhaust tayo dito. Pagdating dito sa instrument panel, naka fully digital meter panel tayo dito, at ang maganda rito sa tabi nito o sa ilalim niya meron tayong USB charging port dito. So magagamit natin yan kapag maglo-long ride tayo. Sa mga switch naman dito sa handlebar, meron tayo ditong engine kill switch, yung on and off ng headlight at yung electric push start. And dito naman sa kabila, meron tayong passing light, high and low beam, turn signals at yung busina. And dito naman sa pinaka-tank niya, kung di ako nagkakamali, yung makikita natin dito ay yung mga light indicators. And pagdating naman dito sa mismong tangke natin, so medyo malaki rin yung size nito, meron itong 13 liters fuel tank capacity. Dito naman sa upuan natin, very stylish din, naka-split design siya. Tapos maganda rin yung cushion na ginamit dito. And talagang malapad din yung size ng upuan natin dito, kaya siguradong komportable yung sasakay dito. Tapos meron pa siyang logo dito ng Dominar. Yan ang maganda rito sa upuan, yung features niya dito, meron siyang maliit dito na backrest So meron din yung cushion para kahit pa paano nakakasandal yung back rider natin. Tapos dagdag mo pa tong built-in na bracket niya para sa top box natin, talagang napakasulit. And dito naman sa swing arm natin, talagang big bike yung dating talagang malaki siya. Hindi siya tinipid, talagang napaka-premium ng design. Tapos dagdag mo pa tong side stand niya, talagang napaka-premium din ng design. Pagdating naman sa seat height ito, may sukat itong 800mm, tapos yung ground clearance niya ay 157mm. So hindi naman siya ganong kataasan tapos pagdating sa timbang nito, may bigat itong 193 kilograms. So yun ang update natin mga tol dito sa Kawasaki Bajaj Dominar 400 UG version 2. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong motor, sa mga gusto ng expressway legal pero budget meal lang yung hanap, so bagay sa inyo tong motor na to. Dito lang yan mga tol sa Kawasaki Leisure Bikes Nueva Ecija. Kaya kung taga Nueva Ecija kayo at gusto nyo tong motor na to, pwede naman kayong pumunta rito para makita nyo rin. Kung umabot kayo sa part ng video na to at sa mga solid viewers natin dyan, sa mga patagulang manood, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.